Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Ito po ang inyong lingkod, ang kaisa-isang political analyst sa buong mundo. Kaisa-isang political analyst sa buong mundo. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Yes! Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsagutan po, nagbintangan po, nagparatangan. Ito pong si Attorney Balingod at si dating Senador Antonio Trillanes. Ito po ay nagparingganan at nagbanatan ang mga tinatawag nating nag-akusahan na yung isa inaakusa po ay mahinang abogado. Rumesbak po ang mahinang abogado at sinabihang sundalong kanin. Yan po. Pag-uusapan din po natin ang sagutan sa pagitan po. Sinagot po ni Rodante Marcoleta. Ito pong si Ping 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 Lacson. Hinggil po dito sa 18 lumantad na dating mga sundalo. At siyempre, ito pong sinasabi ng BBM admin, na handa raw po sila dahil tinanong ni Kaufman, bakit hindi nag-iimbestiga ang ICC sa BBM government? Sabi naman po ni Auntie Claire, handa silang mag-imbestiga sa AJK sa panahon ngayon. Auntie Claire, kayo yung pinaimbestiga, hindi? Ayan na naman kayo. Kayo ang pinaimbestigahan, hindi kayo ang mag-iimbestiga. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin mga kapatid, unahin na po natin tong sa pagitan po nito ni matalinong mahinang abogado versus sundalong kanin. Ang mga Pilipino, ganyan po kami ICC, Dito po nagbabanatan na, nagkakantsawan na, nagagawa pa pong magbiruan. Kaya po ina-out of context nyo ang lahat Ina-out of context nyo po lahat. Dito po, pwede pa po. Kahit na nagbabanatan na po, pwede pa rin pong daanin sa biro. Katulad po nito, mahinang abogado, yung isa naman po ay sundalong kanin. Pag yan po, sineryoso nyo, katulad ng pagsaseryoso nyo sa mga biro ni Tatay Digong, paano na yan? Sundalong kanin. Ibig sabihin, kanin na yung panlaban namin, kanin. Yan po yung kaibahan ng kultura ninyo. No? Pag sinabi ninyong, sa inyo, pag sinabing sundalong kanin, baka maghanap kayo ng totoong sundalo na kanin. Tinitake nyo literal yung mga biro ni Tatay Digong. Yun ang basehan nyo ng kaso. Ano sabi ni Tiham, ni Justice Tiham? Dito sa Pilipinas, walang nilabag. Kung dito po sasampahan si Tatay Digong ng kaso, wala po nilabag si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ng mga to sa ICC. Sa ICC po, nagsampa na reklamo na lahat ng joke ay pwedeng maging basehan. Okay. Pag-usapan na po natin to. Itong mga banatan. Marami na pong balita ngayon. Hindi pa ako nagsisimula. Meron na tayo mamaya-maya lang. Huwag kayong mag-alala. Tatalakayin natin yung nagaganap sa Middle East sa susunod.
Pagkalipas lang ng ano, pagkatapos natin ito. Siyempre, inaalam muna natin yung mga punot dulo eh. Mahirap yung makisawsaw tayo na wala tayong kamamalay-malay. Okay, ito muna, yung mga naihanda muna natin. Grabe mga balita ngayon, kada minuto may balita. Ang tanong lang natin dyan, ito hindi pa tayo sumasawsaw dyan sa Iran na US-Israel versus Iran. Ang tanong lang po ni ni Senator Robin Hood Padilla, napaghandaan ba ng gobyerno natin ang kaligtasan at paglikas ng ating mga overseas Filipino worker? Iyan ang tanong ni Senator Robin Hood. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito po, sa labanan po ni nag-aakusahan po etong si Attorney Baligod at saka itong si dating Senador Antonio Trillanes. Ito muna ang sinabi ni Antonio Trillanes. Mr. Baligod, para sa iyong kaalaman, teka muna, mas maganda yung saan nagsimula yan eh. Meron kasing sinabi si Attorney Baligod tungkol dito kay Trillanes. Asa na ba yun? Eto po. So, ang sinabi ng original ni Trillanes, naglabas sila ng, nag-release ng picture ng ICC investigator at mga picture ng mga testigo. So, ayon kay Trillanes, nilagay ni Baligod at ng 18 ex-soldiers yung sa peligro yung buhay ng mga ito. Alam nyo, violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. Yan. Ito naman po ang sagot ni Attorney Baligod. Nax, intindihin mo muna sana ang Article 70 na sinasabi mo. Dahil ang tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close ba kayo? Yan po ang unang sagutan nila. Ngayon, sa pangalawang round ng kanilang sagutan, ito naman po, natalakay na natin kahapon yan eh. Ito na po yung bago nilang sagutan. Dito po tayo sasawsaw. Ito po ang sinabi ni Antonio Trillanes. Mr. Baligod, para sa kaalaman mo, na isang mahinang klaseng abogado. Bilib na bilib ako kay Senator Trillanes. Inakusahan agad na mahinang abogado itong si Mr. Baligod. Thank you very much muna kay Ma'am Lovelyn Shibukawa. Magandang umaga po sa atin lahat sa pagbibigay po ng 320 yen. Binabati rin natin Mr. niya, si Yoshi. Green, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Tignan natin kung ano pangalan ni Green. Green lang kasi. Green O. Yun na pala. Maraming salamat Green O sa pagpapakape ng 249 pesos. Okay, balik po tayo rito sa ating talakayan. Ayon po kay Antonio Sani Trillanes Deport, Mr. Baligod, para sa kaalaman mo na isang mahinang klaseng abogado, 3 beses na nagdesisyon ang ICC pre-trial chamber na may jurisdiction ng ICC sa Duterte case kahit hindi tayo member state. Ibig sabihin, lahat ng investigasyon ng ICC kahit saang parte pa ng mundo, kapag hinadlangan yan o nilagay sa panganib ang mga testigo at ICC personnel, yan ay violation ng Article 70 ng Rome Statute. Maliwanag na ba, Mr. Baligod? Hindi na tinatawag na attorney, no? Mr. Baligod na lang. Okay. So, eto naman po. Eto naman po yung sagot ng mahinang abogado. Sani, ang applicability ng Article 70
Sa paglabas namin ng pictures etc. ng ICC investigators, ang pinag-uusapan na sinasabi ko hindi na nga applicable dahil expired na ang 1-year residual jurisdiction ng ICC at hindi na tayo state party. Basahin at intindihin mo ang paragraph 4A and 4B na nasa baba. State party ang kailangan, di ba? Kung pinipilit mong applicable, baka hindi ikaw ang ma-1C dyan. Sabi mo, mahinang klase akong abogado. Ito na sagot sa'yo sa mahinang klaseng abogado mo. Sabi mo, mahinang klase akong abogado. At least, nasubukan ko ng talunin sa kaso. Ang isang College of Law Dean, civil case, isang dating Solgen DOJ Secretary, Yorak at Arroyo Chua. Among others, bigay ko sa yung case number kung gusto mo. Sa bagay, sundalong sa kanin ka lang naman magaling. Ayan po ang huling pahayag ni Attorney Baligod. Sa kanin ka lang daw magaling. Hanggang kanin ka lang. Sani Trillanes, hanggang kanin ka lang daw, sabi ni Attorney Baligod. Hihintayin po natin ang sagot ni Antonio Trillanes sa lumalalang world war na yan, no? Sa pagitan po ng isang mahinang abogado at sundalong kanin. Thank you very much muna kay Edabu. Ang pangalan to? Edabu. Tignan natin ang whole name niya para mabigyan naman natin ng pagkakataon. Ed Dabu. Tama naman pala, Ed Dabu. Maraming salamat sa $20 na pangkape. Ako si Edwin Dabu, Freemason, taga-Canada. Ang presidente ko ay si Sara Duterte. Maraming salamat sa inyo sa mga Freemasons, mga Mason dyan sa Canada na sumusuporta po sa kandidatura ng ating presidente na si Vice President Sara Duterte. Hintayin po natin. Hintayin po natin kung sasagot pa po ang tinaguriang sundalong kanin ni Attorney Baligod. Dito naman po tayo, punta naman po tayo sa medyo mas seryoso ng konti. Yung labanan po, o yung another world war naman. Another round ng world war. Dito po sa Pilipinas, sa pagitan po, wala nang katapusan yata to, labanan po ni Ping Lacson at ni Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, alam nyo na kung sino po ang kinakampihan natin dyan. Ang panig po tayo sa katotohanan, kaya panig po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta, pahopya ka naman. Okay, at dahil dyan, sa pahopya na yan, ito po, basahin po natin. Nako. Okay, ito po ang sumagot po si Senator Rodante Marcoleta. Dito po sa mga tinuran ni Ping Lacson, hinggil po dito sa paglantad ng 18 dating sundalo. Taong bayan ba o mga pinagtatakpan mo? Ito ang matapang na tanong ni Senator Rodante Marcoleta matapos banggitin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na ang timing ng ICC confirmation of charges at ng paggunita sa EDSA 40th anniversary ay tila may political color at may destabilization aspect. Yan. Sa kanyang pahayag noong pong Pebrero, the timing, ICC confirmation of charges at EDSA 40th anniversary, so sa akin, mukhang mayroong political color. Mukhang may destabilization na aspect.
Tignan nyo po ito pong mga sinabi ng mga tao ay notaryado, no? Notaryado na permadong affidavit, dapat po yan ipinagpapalagay mo na yan ay totoo hanggat hindi po napapatunayan na nagsisinungaling yung tao. Kung nagsinungaling naman po yung tao, ay pwede po siya makasuhan ng perjury. Kaya siya po ay nararapat na makulong. Kung siya naman po ay ihaharap mo, Ping Lacson, dyan po sa Senado, at napatanayan ninyo na ang tao ay nagsisinungaling, pwede nyo siyang i-contempt at ipakulong dyan sa ibaba ng Senado. Yan po yun eh. Hindi nyo po pwedeng magbigay. Ito pong dokumento na sinasabi ng 18, may dokumento po sila. Pirmado po nila. Ibig sabihin, nag-aate sila na totoo ang kanilang mga sinasabi at pinanotaryo pa. Ang dami pong hakbang. Ngayon, sasagutin nyo lang, bilang Senate Blue Ribbon Committee, ang tanging isasagot nyo ay hinala. Pinaghihinalaan mo agad. Wala pa nga nagagawa. Ed, maraming salamat sa padoble. Ayan. Nagpadoble po itong si Ed Dabu ng Canada. Freemasonry. Ako si Edwin Dabo, Freemason, taga-Canada, ang presidente ng ay si Sara Duterte. Ay hindi. Kanina pa pala to. Kala ko pa doble. Sorry po. Hindi mo po pwedeng tablahin yung isang dokumento na pirmado ng mga tao na sa pamamagitan lang po ng hinala. Hinala lang yung sinabi mo eh. Yung timing, pinaghinalaan mo yung timing dahil may ICC confirmation tsaka yung EDSA Revolution anniversary. Pwede po bang pabulaanan ng hinala mo yung mga pinirmahan nilang affidavit? Samantalang may power ka para ipatawag sila. Kung para yung hinala mo, mapatunayan mo kung totoo o hindi yung hinala mo. Lahat ng pagkakataon. Ang gusto mong gawin, maghinala lang yung mga tao. Ayaw mong bigyan ng pagkakataon na yung hinala mo ay patunayan mo o hindi. Kung totoo ba yung hinala mo o hindi. Ay mahirap po yan. Ito po ang sabi ni Rodante Marcoleta. Itong 18 ito, hindi mo papansinin kahit kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Kahit na anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan. Sabi po ni Marcoleta, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang nilalaman ng aligasyon at suriin ng ebidensya kaysa agad itong lagyan ng kulay politika o ignay sa destabilisasyon. Aniya, tungkulin ng komite na harapin at imbestigahan ng isyong inilahad, ano man ang timing o konteksto nito. Tama si Marcoleta. Hindi mo po pwedeng palitan yung mga pinirmahan nilang sinumpaang salaysay. Hindi po yan pwedeng palitan ng hinala. Hindi po yan po pwede. Tungkulin mo po yan bilang Blue Ribbon Committee. Kung ayaw mo pong gumampan ng tungkulin mo, wag ka na dyan. Mag-resign ka na as Blue Ribbon. Hinahamon ka namin. Kaming mga nagpapasweldo sa'yo. Hinahamon ka namin. Mag-imbestiga ka. Wag mong pagtakpan yung mga tinuturo dyan. Asan na yung sinasabi mo na ikaw ay okay boss, doble ko na. Basta para sa Duterte all the way. Tol Freemasonry, doon tayo sa tama. Ed Dabu, maraming salamat. Tinutuon na yung padoble na $20. Ping Lacson,
Hinahamon ka na ng taong bayan, mag-imbestiga ka na. Alam niyo po, wala pong ibang trabaho ang wala pong ibang trabaho ang Blue Ribbon Committee. Sa lahat po ng nag-iimbestiga, ang dahilan po kaya nag-iimbestiga po yung ibang committee para makagawa ng batas. Ito lang po ang tanging committee na kaya po binuo para mag-imbestiga ng mga tiwaling tao sa gobyerno. Yan lang po ang komite sa Senado na yun lang po ang tanging niyang gagawin. Ngayon, kung hindi ka nag-iimbestiga, wala kang silbi as Blue Ribbon. Kung ano yung gusto nyong gawin kay Bato na ayaw nyong pasweldoin, dapat ikaw din. Hindi mo naman trabaho mag-preskon na mag-preskon eh. Ang trabaho mo mag-imbestiga sa mga katiwalian. Kung mayroong eto nga alam nyo ba kung ano po ay ibig sabihin ng pag-iimbestiga? Alam po ng mga kapulisan, pag walang ebidensya, ikaw maghanap ng ebidensya. Wala kayong makitang ebidensya sa mga katiwalian sa flood control, ikaw ang hahanap. Kaya mo naman yan eh. In fact, nagawa mong imbestigahan yung Bulacan eh. Kaya lang, bakit sa Bulacan lang? Bakit hindi sa buong Pilipinas? Blue Ribbon Committee ka ba ng Bulacan? Senador ka ng buong Pilipinas eh. Sabi mo, where the evidence will lead us. We will follow where the evidence will lead us. Swerte mo. Hindi ka na maghanap ng ebidensya. Kusa nang dumarating sa'yo. Ano sinabi mo kay Gutesa? Yung notaryo niya may problema. Tapos hindi siya pumunta sa DOJ o sa ombudsman. Tapos wala nagko-corroborate. Eto na, 18 yung nagko-corroborate na totoong nagdi-deliver ng maleta. Si Gutesa, umextra lang yun ng pag-deliver ng maleta. Etong 18 ito, eto talaga ang trabaho nila. Mag-deliver ng maleta. Ayan na yung ebidensya. Ano pa, yung nagsasabi po na walang alam dahil mga troll lang po. Yung mga fans club nito ni BBM at ng mga dilawan at kakamping na wala naman pong alam tungkol po sa ebidensya. Ayan po yung ebidensya Yung affidavit, pirmado, notaryado. Ano pa bang ebidensya ang gusto nyo? Nariyan po yung mga picture. Wala na po akong nakikita. Ang gusto yata nilang ebidensya pag pinagbintangan mo si BBM na pinadalan mo ng pera. Si BBM mismo yung humarap at tumanggap ng pera. Pag sinabi ng mga nag-affidavit na binigyan namin ng pera si Martin Romualdez, gusto yata nilang ebidensya video na tinatanggap at binibilang ni Martin Romualdez yung perang binigay nila. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Ano pang ebidensya? Ngayon, ano sabi ni Rodante Marcoleta na maalam sa batas? Anong sinabi ni Marcoleta na marunong sa batas? Anong sinabi ni Marcoleta na dating yung pinalitan mo dahil gusto nyong palabasin na kahit hindi abogado si Ping ay mas magaling mag-imbestiga? Ano sinabi niya? Kahit na ano pang political color niyan, kahit na ano pang hinala nyo dyan, nariyan, lumalapit sa inyo, yung 18, meron sinasabi, meron pinapakitang ebidensya. Ang tangi mong trabaho, wag silang dungisan agad. Hindi mo pa nga nakikita eh. Kung ano yung ebidensya nila, hindi mo pa natatanong. Inuunahan nila eh. Trabaho ng Malacanang, through Anticlear. Wala yan, fake news yan lahat. Inotomatic na lang fake news. Trabaho ng o pag hinalaan natin yan. O trabaho ng media. Sino ba nasa likod niyan? Yan yung sinasabi ng media. Sino nasa likod niyan? Dapat magpaliwanag yung nasa likod. Nasa likod pa hinahanap nyo. Nilantad na sa inyo yung ebidensya.
Nasa likod pa hinahanap nyo. Harap-harapan ng ang labanan, no? Tinutukoy ng mga to. Walang maskara. Correct. May nalalaman pa kayong isumbong sa Pangulo. Eto nga po, lumantad na sila sa taong bayan. Nagpunta pa sa ombudsman. Binigyan pa ng kopya ang ombudsman. Sinabi ba ng ombudsman na, teka muna, inintriga lang din ng ombudsman. Ibig sabihin, 18 kayo magkakasama. Sabihin mo lang ombudsman na isa-isa eh. Pwede rin naman sila magpanotaryo ng isa-isa. Ang ginagawa mo, Ping Lacson, pinoprotektahan mo. May pinoprotektahan ka. At yan po ay nakikita ng taong bayan. Pinagtatakpan mo ayon kay Senator Rodante Marcoleta na paborito naming maging Vice President dahil lahat po ng mga tip na binibigay ni BP Sara ay mukhang siya yun. Hindi na pwedeng magpatawa lang si Tito Soto na, baka pag malaman ng misis ko yan, hanapan pa ako ng maleta. Patawa mo, utot. Hindi na uubra yan. Kinakailangan yung, hindi nga kayo sumagot eh. Hindi nyo po kinakailangan sumagot. Kinakailangan nyo po na imbestigahan tong 18 na to. Kinakailangan matanong sila, masabi nila kung ano yung nalalaman nila. Tapos na po tayo ron sa walang ebidensya. Ayan na, sila na po ang ebidensya. May picture, may video, may taong nagko-corroborate. Ano pa ang gusto nyong ebidensya? Ano pa yung sinasabi nyong where evidence will lead us? Hindi po namin kakalimutan to. Baka akala nyo, ganun-ganun na lang. Naghahanap po kami ngayon, Ping Lacson, katulad ng sinasabi ni Rodante Marcoleta. Kinakailangan mo yang harapin. Hindi mo intrigahin. Harapin nyo yung ebidensyang hinahanap nyo. Hindi nyo iintrigahin. Akala nyo naman may naniniwala pa sa inyo. Wala na po naniniwala sa mga pinagsabi nyo. Yang mga media na yan, aangal yung mga yan. Bakit tahimik kayo rito? Ito po. News update ng TV5. PBBM not in the hospital. Alam nyo kung sa... Bakit po may mga balitang ganito at bakit po naniniwala? Naawa po kami sa inyo eh. Kayong mga taga-media. Maari pong laganap ang fake news ngayon. Pero bakit marami pong tao ang mas naniniwala sa fake news kaysa sa inyo? Ibig sabihin po sana, kung may tiwala yung ang problema ng gobyerno, trust issue. Walang tiwala na yung tao sa kanila eh. Maraming sinasabi ng gobyerno, hindi totoo. Sasabihin ng gobyerno, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pucha, matuklasan namin, meron palang yung gobyerno, meron palang partner, silent partner sa ICC. Hindi nga kayo nakikipagtulungan, pero yung silent partner nyo, ipinagmamalaki na kayo ay silent partner. Silent partner ni BBM para tumulong sa ICC. At may ebidensya si Kaufman, hawak ni Kaufman. Kung sino yun. Hindi lang po tinutukoy kung sino yan dahil bawal. Yan ang malupit dyan sa ICC. Hindi pinagbawal si Tatay Digong na ikulong. Pero lahat ng mga nag-aakusa kay Tatay Digong bawal banggitin. Nakakahiya, pinagmalaki pa. May mas magaling naman mag-imbestiga dyan kay Rodante Marcoleta. Mas magaling ba yan? Kusa nang lumalapit yung ebidensya, ayaw pantukain. Hindi na nga naghanap ng ebidensya, kusa nang dumating, ayaw pantukain eh.
Okay. O katulad po nito, yung News 5 update at iba pang mga update na kayo po ay nagsabi na hindi po na ospital si BBM. Hindi ko po sinasabi na ospital si BBM. Pero bakit po mas maraming naniniwala? Halimbawa, fake news yan, yun na ospital si BBM. Bakit po mas maraming naniniwala? Ibig sabihin, hindi na lang po gobyerno ngayon na may trust issue. Pati kayong mga malalaking network, may trust issue na sa inyo. Nung araw, pag binalita na ng mga malalaking network, ay, yan ang katotohanan. Fake news pala yun. Ngayon po, dahil sa mga sinabi ni Attorney Baligod at ng mga 18 ex-soldier, ngayon po, pati po yung balita nyo pinaghinalaan, may trust issue na sa inyo. Eh, halata naman kayo eh. Di ba? Oh. Halatang halata kayo. Biruin nyo, nagbulgar sila. Delikado buhay nung 18 na yun. Binulgar nila yung mga nalalaman nila. Binulgar nila yung mga dinideliveran nila ng maleta. Tapos, ang inintindi ng media, sino ang nasa likod? Anong nasa likod pinagsasabi nyo? Pwede nyo lang itanong yung nasa likod kung yan po ay fake news. 'Di ba? Sino nasa likod nitong fake news ito? Hanapin natin. Lumantad sila. Mali yung mga premise yung mga mainstream media na sino yung nasa likod ng 18 na to. Nagpapakilala na nga si dating congressman, defensor. Oh. Naghahanap pa kayo ng sa likod. Kasi gusto na naman nila. Ang nasa likod niyan, Duterte. Putya. Iisa lang ang dialogue nyo. Sukan-sukan ng mga tao dyan sa mga pinagsabi nyo na yan. Paulit-ulit lang kayo. Pag may bumanat, fake news yan. Wala na naniniwala sa inyo na fake news lang lahat. Okay. Naalala nyo, question po ni ng abogado po ni Tatay Digong na si Kaufman. Sabi po ni Kaufman, bakit nagpapatuloy yung tinatawag nyong EJK? Bakit wala nag-iimbestiga kay BBM? 'Di ba? Ang sagot ng abogado, kasi yung kliyente mo, si Rodrigo Duterte, nag-withdraw na sa ICC kaya hindi na pwedeng imbestigahan si BBM ng ICC. Ayun naman pala, aminado pala kayo na nag-withdraw na eh. Bakit tuloy pa rin ang kaso ng ICC kay Tatay Digong? Yung jurisdiction ng ICC depende sa pakinabang nila. Hanggang si Duterte lang po ang target nila eh. Bakit? Bakit hanggang kay Duterte lang? Baka walang pambigay ng maleta yung Baka walang pambigay ng maleta yung mga Duterte. Kaya hindi po pwede na yung administrasyon ngayon ang imbestigahan. Same po ang question namin. Hindi na member ang Pilipinas, bakit nakakulong sa inyo si Tatay Digong? Ito po ang sagot. Huwag na natin pakialaman yung ICC. At wala na, sabi ni Tatay Digong? Wala na, hindi na ako umaasa dyan. Sumuko na po yung pamilya ng Duterte. Mapauwi si Tatay Digong, masaya tayong lahat. Hindi man mapauwi, hinanda na tayo ng pamilya Duterte. Si Tatay Digong mismo. Frustrated siya kasi paano nila ako nasabi na ako ay involved dyan? Yung kinukwento ni Kaufman, di ba? Kahit wala pong direktang ebidensya laban kay Tatay Digong, ginawan po ng paraan ng ICC.
Okay. Ito po ang sagot naman ng Palacio sa pamamagitan ni Auntie Claire. Dito po sa bintang na bakit hindi iniimbestigahan. Ito po. Una, syempre, babara siya. Babarahin niya muna, no? Sabi po ni Auntie Claire, if there are pieces of evidence that can be submitted, then that's the right time to investigate this matter. Hindi po gugustuhin ng Pangulo na mabahiran ang administrasyon na ito ng magdugong extrajudicial killing dahil hindi po yan ang kanyang legasiya. Opo, wala po siyang legasiya kahit ano. Saan po nanggagaling ang impormasyon kung sino po ang nagsabi niyan? Magbigay agad sila ng kanilang mga detalye sa PNP, CIDG, NBI para ito po ay maimbestigahan. Ayun naman pala badong Ha? Pinaiimbestigahan naman pala, paiimbestigahan pala ng Palacio yung EJK ngayon. Ano yung sabi niya? If there are pieces of evidence that can be submitted. Eto palang mga to, naghihintay lang talaga ng ebidensya. So, nakatunganga lang sila, tutunganga lang hanggat may dumating na ebidensya sa kanila. Narinig po namin si Kaufman Ano sabi ni Kaufman? Galing to sa UP, University of the Philippines. Ibig sabihin, hindi nyo po kukunin man lang sa UP, hindi nyo man lang. Kung totoo sinasabi mo, Auntie Claire, na willing kayong imbestigahan, nariyan lang yung UP Pero iba yung sinasabi niya If there are pieces of evidence that can be submitted, kinakailangan po kayo magsasubmit para nila ma-aksyonan. So pag wala po sinubmit yung UP na pinagbatayan po ni Kaufman ang sinasabi niya na malawak pa rin po ang patayan ngayon, hindi sila mag-iimbestiga. 'Di ba? Pero hindi pa rin ako maniniwala kahit na mag-submit ang UP. Hindi pa rin po nila iimbestigahan 'yan. Or worse, makikita po nila, mag-iimbestiga sila para palabasin na si Duterte pa rin ang may kasalanan kahit nakakulong na siya matagal ng panahon sa mga EJK ngayon. Alam niyo po, completely, maling-mali po yung mga premise niyo palagay na natin, totoo yung sinasabi ni Auntie Claire. Pag may nagbigay sa amin ng ebidensya, pag may nakapag-produce ng ebidensya, iimbestigahan namin. Maniwala tayo kay Auntie Claire halimbawa. Huwag natin siyang pagdudahan. Totoo ba yan, Auntie Claire, pag may naglabas ng ebidensya, iimbestigahan nyo? Eto, Auntie Claire. Lumabas yung 18 ex-soldier. Babalik natin. Lumabas ang 18 ex-soldier kasama si Attorney Baligod. Naglabas sila ng mga ebidensya. Ano ang sinabi mo? Ano sinabi mo? Fake news? Paulit-ulit na lang, fake news? Kaya to, salitaan lang to. Kahit magbigay sa'yo ng ebidensya, kailangan marinig din po ang mga taong inakusahan. Tama po yun. Eto po, pag-amin ba yun na talagang may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Ikaw naman, Auntie Claire, naglolokohan pa tayo. Wala bang patayan nung panahon ni Tatay Digong? Wala naman po nagdi-deny na walang patayan Ang sinasabi natin, yung mga utos ni Tatay Digong hindi po illegal. Kaya po may mga patayan kasi may mga hinuhuli sa kampo po ng pulis. Paano nyo naman natiyak na yung ibang patayan ay totoong pulis lahat? Lahat ba na namatay, pulis lahat? Wala po bang instance sa paningin po ninyo
na pwedeng maglinis yung mga drug lord, etc. Oh. Yung mga involved po sa droga, wala po silang kakayahang pumatay. Panay pulis lang po. Huwag mo nang baliktarin na, di inaamin din ni Kaufman na may patayan talaga. Sino po ba nagsabing walang patayan? Ang tinatanggihan po namin, 30,000 yung namatay. Wala po ba namatay? Kaya nga, sabi nga ng isang viewer natin, kaya nga effective dahil may namatay. Kaya nga natakot sila, di ba? Oh. May tumatanggi po ba sa may nagsasabi po ba na may hindi totoong may pata? Kaya nga war on drugs, yan sinasabi po namin. Ano man po ang kinahinatnan ng war on drugs, minahal si Tatay Digong dahil dyan. Kayo binabaliktad nyo. Ngayon nga, alam nyo ito lang sa gera po ngayon ng Iran versus Israel at USA, marami pong mamamatay na sibilyan. Yan po yung kaya tinayo yung ICC. Ganyan po yung maliwanag na crimes against humanity. Pero sa tingin nyo, may silbi bang ICC dyan? Wala. O, diba? Yung pong legal na utos ng presidente ng Pilipinas na mag-conduct kayo ng war against drugs. Yun po ang pinagdiskitahan. Legal po yun sa Pilipinas. Sa kanila, illegal yun. Ano tawag nyo riyan sa mga pambubomba pareho, both sides? Mga sibilyan na nadadamay. Ano po tawag nyo riyan? Wala lang. Kaya kayo tinayo dahil dyan. Ang ICC kaya po tinayo, hindi po para makialam sa domestic affairs ng isang bansa. Kaya kayo tinayo dyan dahil pag may mga war crimes, international, dapat involved dalawang nationality. Sino po involved dito sa war on drugs ni Duterte? Anong mga nationality? Pilipino at saka Bisaya? Putang, pareho lang yun. Parehong Pilipino yun. Bakit papasok yung international? Parehong Pilipino ang involved. Diyan kayo makialam, oh. Yan yung imbestigahan nyo. Asan ang ka-international ng mga Pilipino dito sa kaso ni Duterte? Wala. Kahit member ka pang bansa ng ICC, kung may umiiral na korte, may functioning judicial system sa bansa na yan, kahit member ka pa niyan, hindi ka pwedeng pumasok. Papasok lang yung ICC, madja-justify lang yung pagpasok ng ICC. Kasi po bakit? International. At least may dalawang nationality involved bago sila pumasok. O kung sakali man wala. Dahil walang functioning na korte sa bansa na yan. Makikialam ka kasi crime against humanity na nga. Wala namang umiiral na korte. Dito po, alam ng ICC na umiiral po ang korte rito. International. Sino yung ka-international natin? Pilipino versus Bisaya? Bisaya ba? Ibang nasyon? Bisaya si Tatay Digong. Oh, hindi ba siya Pilipino? Kung Pilipino versus Pilipino, papasok ka lang ICC kung walang umiiral na justice system sa Pilipinas. Alam ng lahat ng mga judges yan. Pero dahil tayo po ay sunod-sunuran, dahil nakakatawa po ang ICC, opo, pinagtatawanan kayo ng mundo. Wala namang kumikilala sa inyo. Malakas na bansa. Sino ba kumilala sa inyo na malakas na bansa? Maski nga yung mahinang bansang Pilipinas, ano po pagkakakilala sa inyo?
Gamitin natin yung ICC dahil mga korap yan. Gamitin natin yung ICC dahil sa political gain natin. Political lang po yan. Sino po may sabi niyan? Na yan po ay political persecution. Dating Supreme Court Justice Tiam. Ginagamit nyo lang political yung ICC. Nakakatawa, di ba? Yung mga tunay na krimen na dapat nilang iniimbestigahan, eto po. Ang dami namatay dyan sa Israel sa pagitan ng Hezbollah. Dalawang nasyon yan. Palestino, nasyon. Israel, nasyon. International. Pasok na pasok kayo dyan. Ukraine, isang nasyon. Russia, isang nasyon. Pasok na pasok yung ICC dyan. Bakit hindi kayo dyan sabi niyan, magmarunong? Kasi hindi kayo pinapansin. Pag hindi kayo pinansin, international. Wala lang kayo. Pasok na pasok kayo dyan. Dito sa Pilipinas, Ukraine, isang nasyon. Pilipino, Russia, isang presidente nag-utos ng legal. ICC dyan. Bakit hindi kayo dyan papasok kayo? Bakit hindi kayo dyan kasi sa pag-intindi nyo, nagpatawa kasi ang Pangulo. Bawal yun yata, Tatay Digong, yun yata ang problema mo. Dito sa Pilipinas, nagpatawa ka kaya isang nasyon. Pati yung Pilipino, isang presidente, tinitignan doon. Lalabasin nyo pa na actual papasok si Digong sa mga pag-intindi ni JK. Nagpatawa kasi ang Pangulo. Bawal international. Dalawang nationality. Problema mo. Dito sa Pilipinas, nagpatawa ka kaya mga Israelita at saka mga Pakistan, Palestine. Actual, imbestigahan nyo yun. Dami namatay doon. Pag-intindi ni JK. Nagpatawa kasi ang Pangulo. Bawal international. Dalawang nationality. Problema mo. Dito sa Pilipinas, nagpatawa ka kaya mga Israelita at saka mga Pakistan, Palestine. Kaya nakakagalit eh. Ito naman palasyo. Mag-imbestiga kami dyan pag may dumating sa amin. Ulitin ko. If there are pieces of evidence that can be submitted, then that's the right time to investigate. Nagpatawa ka kaya mga Israelita. Pinakailangan pa sa inyo. Yan sinabi ni Kaupan, galing yan sa UP. Punta kayo sa UP. Ano ba? Ito naman pala ni Kaupan. Kayang intelligence. May dumating sa amin. Ulitin ko. Yung lahat ilalapit sa inyo. Lumapit na nga. Nilapit na nga. Lumantad na nga yung may ebidensya. Ito po kami. Kami po yung nagde-deliver ng maleta. Diniliberan namin itong mga to. Presidente, House Speaker, mga congressman, mga senador. Fake news yan. Hindi pa nakikita. Fake news. Lumapit na nga. Nilapit na nga. Automatic eh. Kaduda-duda yan. Bakit nyo yung nilabas yan? Ito po kami. Tiniming nga. Opo, tiniming nga. Putang ano ba masama doon? Lahat po. Timing. Alam nga naman Pasko mo ilantad yan. Fake news yan. Habang nagnonotsibena ang lahat ng tao, may nilantad kami. Timing po talaga lahat. Kasi nga lahat ng tao yung nilabas yan. Ito po kami. Tiniming nga. Opo, tiniming nga. Putang ano ba masama doon? Lahat po. Timing. Alam nga naman Pasko mo ilantad yan. Fake news yan. Habang nagnonotsibena ang lahat ng tao, may nilantad. Hello, test mo. Timing po talaga lahat. Kasi nga lahat ng tao nila. Ito po kami. Yes, mic test. Opo, tiniming nga. Okay na ba? Nag-echo pa ba? Ano nga? Audit error. Kanina pa nagsasapaw. Doble sounds mo. Kaya titignan natin. Hanapin natin yung isa. Timing. Alam nga naman Pasko mo ilantad yan. Fake news yan. Habang nagnonotsibena. Test mic test. Mic test mic. Okay na ba? Okay na, mag-isa na lang. Utang ganda pa naman ng mga sinabi ko.
Yung pala doble boses. Kanina pa yan. Nak ng tinapay, oh. Alam ko na. Hindi ko napatay yung ano. Test mic, test. Okay na? Okay. Saan tayo naputol? Gita ta. Pasensya na po kayo na ano masyadong na ano tayo. War on voice. Gaano katagal 'yun nung nagwala na ako? Okay. At dahil okay na yung boses natin. Yan lang po ang ating topic. Rewind lang natin ng konti Ang punto ko lang po, nung sa gitna ng kalagitnaan ko ng ano at naging malikot ang aking kamay, may napindot po ako. Ang punto ko lang po, Auntie Claire, huwag niyong sabihin na gawing palusot na pag merong, ang ginagawa kasi, binabanatan ko lang po habang kanina para mabura ko po mamaya yung mga doble-doble. Ang punto ko lang dito, sinasabi kasi ni Auntie Claire, open daw sila na imbestigahan yung mga AJK ngayon. Ngayon, ito lang ang kondisyon ni Auntie Claire. If there are pieces of evidence that can be submitted, then that's the right time to investigate this matter. 'Di ba? So, ang sabi ko naman, bakit maghihintay pa kayo? 'Di ba may mga intelligence kayo? Ang dami pong intelligence fund. Sinabi ng ICC, ganun, no? Kasi yan yung punto ni Kaufman na sinagot po ng kanyang kalaban na abogado. Ang sabi kasi ni Kaufman, ganun pa rin naman, mataas pa rin naman yung mga drug-related killings ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Bakit hindi kayo mag-imbestiga sa Pilipinas? Ngayon, ICC. Ang sagot ng pilosopong kalaban niya, kasi nga umalis na ng Pilipinas sa ICC dahil sa kliyente mong si Rodrigo. Yun pala Umalis na pala kami, bakit pa rin nakakulong sa ICC si Tatay Digong? Ngayon, bokein naman natin tong sinasabi ni Auntie Claire na pag may ebidensya sila, tsaka sila mag-imbestiga. Hindi totoo yan. Kahit may ebidensya, hindi kayo mag-iimbestiga. Bakit? Napatunayan na namin yan ngayon. Kalalantad lang ng 18. Hindi nyo pa pinag-aaralan yung ebidensya. Sabi mo, once na magkaroon ng ebidensya, once na magkaroon ng ebidensya, iimbestigahan nyo. Ayan na yung ebidensya, Sabi ng mga 18 na to, nagdi-deliver kami ng pera. Maleta. Nagdi-deliver kami ng pera kay BBM, kay Saldico, kay Martin Romualdez, sa mga congressman, sa mga senador. Pirmado ang kanilang ebidensya. Pinanotaryo nila yung ebidensya nila. Yung ebidensya nila na testimonial evidence ay may picture, may video. Picture ng pera, picture ng maleta, picture ng mga helicopter, picture ng jet. Sinasakay yung maleta. Picture ng mga tumanggap. Meron pang picture doon na may bisikleta. Ano pa ang hinahanap nyong ebidensya? Pag may ebidensya naman, sama-sama naman, yung Malacanang sabi, fake news yan, fake news. Paulit-ulit yan, fake news. Si Lacson naman, na Blue Ribbon Committee, anong sasabihin?
Kaduda-duda yan. Ang media naman, sino may pakana niyan? Sino nasa likod niyan? Oh, yan ang nangyayari. Kaya sasabihin nyo na naman ngayon na ano ba nangyari muna sa investigasyon nyo sa flood control? Ano na nangyari dun sa makukulong sa Pasko? May hindi magandang, may hindi masaya ang magiging Pasko. Asa na yung mga nakulong? Wala lang. Wala na lahat. Ngayon, kung ang hinahanap nyong ebidensya na ay kakaiba na, yung magpapasalamat na halimbawa si Martin, maraming salamat po at ako po ay baka pag may ganun nga talaga, questionin nyo pa rin, sabihin nyo, AI naman yan. Anak ng pupa, wala na talagang matino rito. Isa lang po ang gusto namin, Lacson, mag-imbestiga ka. Kayong media, magbalita kayo ng totoo. Ibalita nyo, interviewin nyo yung mga sila baligod. Hindi po yung nagkakalat kayo ng lahat po ng mga pagdududa. Yan lang po ang ating paksa. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at